Hingi ako ng pasensya sa inyo dahil na-introduce pa kayo sa toxicity. Toxic po talaga sa social media. Kayo naman po mga matatanda na medyo malayo po yung kaisipan ninyo sa social media. Oo, tama. Ako nahiya po ako sa inyo dahil na-introduce pa kayo sa ano yung toxicity ba? Hindi, okay lang yun. Kasi hindi lang naman din ako di ba? Okay lang yan. At least marami ka natutulungan sa ganyan. Yung kaisipan sa ganyan, hindi naman siya yung para mapahamak yung pinupuntahan mo, kundi, di ba, isa yung sa magiging dahilan para yung mga tao na nanggaling doon, nung na-interview mo, ano ba yung buhay nila ngayon? Ayun dapat ang lumalabas sa pag-i-interview nila. Kasi alam naman natin na napakadaming tao nanonood, lalo na kapag talagang patungkol sa isang bilanggo na lumaya, di ba? Tapos nagbago, ganyan. Marami sila natututunan din. Kaya ako naman, ayoko naman magkwento nung parang bang marinig na nanonood, ganito, ganyan. Huwag na gano'n, di ba? Kasi hindi na maganda yun. Kumbaga, tapos na yun Kaya lang ako nag-react doon, hindi naman kami magkaaway ni Anding. Masisalam naman, hindi kami magkaaway niyan Nag-react lang ako nung naalala mo siguro na napanood ko na in-interview siya, nabanggit niya na sinira niya yun, pinulit yung Magna Carta. Doon lang naman ako nag-react sa kanya. Bakit mo pupunitin yun? Hindi niya dapat pinulit yun. Isa rin yan, Lo, na magandang siguro pag-usapan natin. Na yung mga rason, kasi may mga na-interview rin po ako na ibang bahala na ang sinasabi, yan talaga ang Magna Carta, hindi ka pwedeng sumuway dyan. Hindi ka talaga pwedeng sumuway. Tapos meron din po ako mga na-interview na ibang bahala naman po na sinasabi na dadating sa punto na susaway at susaway ka sa Magna Carta. Depende kung gaano kalalim ang sakripisyo na ibinigay mo at kung nasa tama ka. May ganun pong kaisipan Sige. Sige nga. Ang Magna Carta, kasi sinasabi nila, may mga baka sakali na sila ay sumuway. Mga storya ng tattoo sakali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Ang Magna Carta kasi, itinatag yan ng mga sinaunang bahala. Na nung araw, ang tawag sa kanila mga tampalasan. At ang bahala nung araw, mga dinomero sila. Ilan doon sa mga bahala matagal na sa pangkat ang nakasama ko na numerado. Katulad halimbawa ni Dagul 80, si Popoy 77, Popoy 5, at saka itong si Boy Olonga po. So mga numerado yan. Nung pumasok ako sa City Jail, meron ng Magna Carta. Hindi po pwede ng isang nagluko na papasok sa bilibid, may pangkat man siya o wala. Pero yung Magna Carta, para sa pangkat yan, ito yung mga bagay na dapat sundin na isang namamangkat. Patakaran yan. Hindi ka pwede sumuway dyan. Yan, ang tanong. Bakit may mga sumusuway? Yung mga tulad yung tanong mo. Kasi baka dumating yung time na sumuway ako, gano'n. Pag sumuway kami, talaga meron kang parusa. Kasi nasa Magna Carta yun Ano ba yung unang-una sa Magna Carta? Sabi, huwag kang papatay ng kakosa. Pangalawa, huwag kang gagawa ng pansarili mong gawain ay kapapahamak ng pangkat. Mali yun. So kapag gaganahan mo ba yan may matutuwa sa'yo? Nasa Magna Carta yan May posibilidad na kapag ikaw ay lumabag dyan, hindi lang taka lang aabutin mo sa Muntinlupa. Kapag ikaw ay nagkasala sa labas ng labag sa Magna Carta, pagdating mo sa Muntinlupa, maging sa City Jail ng Maynila kung saan dyan ka nandoon, meron kang kaukulong parusa. Hindi ka dadapa. May posibilidad na pag sa akin ka nagkasala, tapos hindi naman ako pipitsugin sa pangkat hindi na po pwede yung magsusumbong pa ako sa bosyo. Kailangan talaga, tamaan ka. Yun yung Magna Carta. Ngayon, bakit sinasabi nila na, kasi baka mamaya hindi ko alam. Pumunta sa akin, nadisgrasya ko. Bahala pala yan. Hindi tamang katwiran yun, kapatid. Ikaw, sintido ko mon, pupunta ka ba? Lalapit ka ba sa nagiinom mo kung hindi mo sila kilala? Siyempre kilala mo kaya ka nga lumapit Malamang na lang o hindi sa malamang na. Kaya ka pumunta doon, baka may kumpare ka, pero wala namang ginagawa masama yung tao, papatayin mo, titirahin mo. Siyempre hindi, di ba? Ito, kwentuhan lang natin to, pinapaliwanag lang natin. Ano ba talaga yung Magna Carta? Gaano siya kasagrado sa pangkat? At hindi po pwede ang bahala na lang ang merong Magna Carta. Lahat ng pangkat sa Muntinlupa, may Magna Carta sila dyan. May mga alituntunin sila. Pagpasok mo pa lang, kikita mo na yan Ito susundin mo batas yan Pag lumabag ka doon, maski nasa loob ka ng brigada mo, may kalalagyan ka talaga. Sino titira sila? Yung bosyo, hindi ka lang papatayin Kanya lang, may posibilidad, baldahin ka kung ang kasalanan mo mabigat. Katulad ba, nagkasala ka, bigat ng kasalanan mo sa pangkat. Nabot ka ng bosyo. Talagang may kalalagyan ka. Pero hindi ka lang papatayin. Kanya, baka may imbalido ka. Di ba ang sakit? Biro mo, nagpatatak ka ng bala, tapos nagkasala ka sa pangkat.
Kaya nga may Magna Carta para sumunod ka eh. Ingat ka, isa yun sa magiging dahilan para maging matalino ka. Na hindi ka nagpatatak ng bahala nagang o kahit ng Sputnik o Komando, BCG o ano pang Bisaya nandiyan. Obligado, susunod ka sa Magna Carta. Bakit? May mayor, may bosyo. Yung mayor, andal ng bosyo. Kanino ka magpapaalam para gumawa ka ng katarantaduan o gusto mo sumikat? Tumira ka dyan para umungat yung pangalan mo, makilala ka, magpapaalam ka sa bosyo. Yung bosyo, kapag hindi ka nagpaalam dyan at gumawa ka ng hindi tama sa pangkat, nilalagyan ka. Tapos ka talaga. Kaya nga, ang pamimilibid, hindi yung biruan eh. Yung akala mo dito ka sa labas eh, parang nainggit ka lang, papatatak ka ng nalagyan ka, ganyan. Tapos ipagyayabang, hindi naman pinagyayabang yan. Ang pagsapi sa pangkat, hindi dahil ipagyayabang mo, kundi dahil sumapi ka, may posibilidad na nakita mo yung patakaran ng bahala na yan, ay maganda, maayos, kaya nandiyan ka. Ay kung pangit yan, mapapa-Sputnik ka, mapapaibang pangkat ka. Ngayon, kung nandiyan ka na, may Magna Carta, gagawa ka ba ng kalokohan, ng pansarili? Hindi. Dapat may mga paalam ka dyan. Hindi po pwedeng pansarili mo lang. Yun ang kahalagaan ng Magna Carta kung bakit mayroong Magna Carta. Kaya isa yun sa gusto kong malinawan din. Kami niyan, hindi wala naman kami, magkasama kami sa loob niyan eh. Kaya nga yung mga baser, bakit ganun? Nag-iba yung tema ko. Samantalong nasa iyo ako, di ba mahinahon ako. Mahinahon naman talaga, kanya lang ako talaga. Maganda malaman nila, direct lang ako kay Anding. Dahil dun sa Magna Carta na pinunit niya. Yun lang naman eh. Bakit mo pinunit yan, Nima? Anong dahilan mo? Kaya maraming tatanong, tinanong nyo si Andeng kung bakit pinunit niya yung Magna Carta, bakit gano'n, di ba? Eh, kahit naman magkita kami ni Andeng, mag-uusap naman kami. Magtitirahan ba kami yan? Hindi naman eh. Lilinawin lang natin. Bakit mo pinunit yung Magna Carta? Alam mo na marami nagpapatatak ng bahala. Di ba kawawa naman yung nagpapatatak ng bahala na bagito? Mamimilibid siya kung sakasakali pag sa bilibid, wala siya makikita ang alit ng tuloy ng pangkat. So, malaking para sa akin, kalokohan yun, di ba? Kasi ako, 1969 pa, tatak na ako eh. Doon sa lugar ng Texas, bago kami sumibol, yung babying in check na binabanggit ni Pabling 45, kapanahonan nila nung araw doon. Sila yung mga kinikilam. Yung kapatid niya, yung Jimmy Tan, ito yan eh, ito yung Jimmy Tan na yan. Ito, Jim. Jim Tan. Ito yung baby. Ito yung baby Tan, di ba? Nilagay ko lang sa gitna yung Tan, pero yung dalawa sila magkapatid. Kasi galing din sila dun sa loob, sa building po kami. Yung baby Tan, nauna sa akin yung buwan lang, at saka yung Jimmy. Nag-abot-abot kami doon sa building 4 kasi ang brigada ng bahala sa Muntinlupa. Nang dumating ako, kami ni Boying Ibias. 4D sa baba at saka 4B sa taas. Ay, 4 na brigada yun eh. Yung 4A at saka yung 4C, Sputnik doon. Sila Boy Kamatis, sila kayong kila Amadong Buhayan. Ang nandoon, sila Winnie Casa, sila Boy Torres, maraming Sputnik doon. Tapos kami naman, sa 4B, yung Joe Balais, yung Jesus Albis, yung Ray Salim, yung Fred Sala, nandun madalas taso, nandun yan. Ngayon sa 4D naman kami, ang nandun naman si Taiwan, si Pingas, yung Tracy Judas, yung tumira, si Boy Pogi, Tartaro, sila yung nandun, sila yung kasama namin. Kaya nga, sabi ko sana, may mga buhay pa, di ba? Para sila yung mga nagpapatunay kung paano naging galawan doon. So, gano'n, nandun kami sa 4D. Ngayon, bago ko nakarating doon, paano ba naging istorya? Bakit nakarating ako doon, di ba? Samantalang in-interview mo ko, di ba? Sabi ko, pinangarap ko mamuntinlupa ako. Totoo naman yun, na talagang pinangarap ko mamuntinlupa. Bakit? Ano bang kaisipan ko? Bakit ako nangarap mamuntinlupa? Samantalang pupuntahan ko, puro walang yung tao. Bakit pinangarap ko yun, di ba? Kasi nung araw, sa lugar namin, halos lahat kami na naglukod doon, na Muntinlupa kami. So ako lang yung kaisa-isa at kahuli-hulang na iwanan, sila nagsilaya sila eh. Ba't ako napunta doon? Di ba? Panahon ni Babing Incheck, yung kapatid niya na si Jimmy Tan, siya yung nagtatak sa akin ng bahala nagang dito. Puno din ng tattoo yun. Nung panahon na yan, nananatak siya eh. Sa kanya rin ako natuto eh. Doon pa sa labas muna to, hindi pa ako napupunta sa Muntinlupa. Anong araw, pinatakan ka ng bahala, Jello, hindi po pwedeng hindi ka maghugas kamay. Ang hugas kamay, Jello, kapag nandito sa pangkatan niya, may tinira ka dito, taton ko yung kay Ben Baido, na kaya siya nagpunta sa Sputnik, dahil ang pinatay niya, bahala. Yung Ibot Bakulaw. Ibot Bakulaw, yun ang tinira nila. Bahala yung barkada nila yan. Kami-kami nung araw, magkakasama dyan sa San Andres at si Boying Ibias. Si Boying Ibias at saka yung Ben Baido, magkababata halos yan eh. Si Ben Baido taga-Onyx, yung Boying Ibias, doon sa San Andres din yun. Yung Ibot naman, yung baga, padpad lang yun sa kanila. Hindi, paano napunta sa akin si Boying Ibias? Nung time na nababalitaan niya na yung lugar namin, solid ang bahala doon sa lugar nila, wala siya halos maging barkada doon.
doon. Kaya pumunta siya doon. Yung doon kami nagkita. Nagluluko na ako noon. Kasi may tatak na ako eh. Sa madaling sabi lang magkakabatch, ikaw, si Boying Ibias, Oo. Ben Baido, Ben Baido. si Lolo Jimmy. Jimmy Tan. Kaya Tapos, kami. Tapos yung Butching Tampalasan, yung Boy Adobo. Hindi nga nila nababanggit yung Boy Adobo. Yun yung nakipag-draw. Yun yung tinira niya noon ni Jopring. Ang pumatay si Jopring. Lumaban siya noon. Yun yung kasama namin noong araw. Kapag rumarahit kami, mapasok kami sa lugar ng Puno. Sama namin yan. Kanya lang, siya lang hindi nabilibit. Ang pumatay sa kanya nakakalungkot na pulis pa. Pero lumaban naman siya. Ngayon, si Boying, hindi. Kami naman ni Boying, pagkabarkada kami, nagkikita kanya paghapon eh. Teenager talaga ako noon, 17. Kainitan talaga eh. At saka nung araw, wala pang gano'ng pangkat doon sa lugar namin. Ang nagiging ano doon yung mga limited. Ang limited namin na araw, yung Hiyawata eh. Hiyawata, may question mark lang siya gano'n. Ano lo? Hiyawata. Doon sa lugar lang namin meron kami limited doon eh. Sa mga lugar-lugar din ng mga bahala, Sampalo, kung saan pa sa Cubag, ganyan, meron din naman sila mga limited. Ako baga, mga gang yan sa loob ng bahala. Gano'n, o. Doon nagsimula. Hanggang sa natatakan kami ng bahala, gano'n. Papaliwanag natin hugas kamay. Ganito siya eh. Siya, nakadiskrasya palagi. Bahala ang tatak niya. Dahil galing siya sa bahala, lumipat siya. Nagpa-spotting halimbawa mo, di ba? Galing ka sa bahala, pagdating mo sa ibang pang, wala nang tiwala sa yung mayor doon. At kahit kailan, gabi-gabi, araw-araw, may nakabantay sa'yo. Ngayon, kung ikaw ay nakakalabas dahil may communication na nung araw, nakakalabas ng mga presa sa labas ng Briala, kinakailangan mong maghugas kamay kasi gusto mong bumalik sa pangkat mo. Hindi ka pwedeng tanggapin sa pangkat mo hanggat hindi ka naghuhugas kamay. Paano hugas kamay? Kailangan pumatay ka ng Sputnik. Doon mismo sa loob. Kaya ka tatakbo ngayon sa bahala. Ngayon, pag tumira ka ba ng Sputnik doon eh, ang timano, kukunin ka agad na ba? Hindi. Kukunin ka muna ng gwardiya o susurrender ka nila, ilalagay ka nila sa Bartolina. Kandinado ka. Okay, pag kami sa Bartolina, sa 8 kay Papay Reyes, pwede ba siga mo doon? Hindi. Ang mayor doon yung Papay Reyes at lahat ng dinadala ni Papay Reyes doon sa 8 na yun sa ilalim, sa Bartolina, puro mga tirador. Ang ibig sabihin ng tirador, tumira sa BCJ, tumira sa ganito sa Happy Go, tumira sa Batman, tumira sa BRM, nandun lahat kay Papa yon. Yun yung pinagmamayuran ni Papay Reyes ng komando. Paano komunikasyon nun? Kung paano ka kukunin ulit? Ng bahala? Ng bahala. Kukunin ka na kasi alam naman ng bahala eh. Kung baga, meron kang basbas eh. Alam yun ng boss yun, may gagawin ka doon. Kaya pag sa Bartolina, pag alta mo sa bahala ka na. So, tabla na lahat. Yung mga ginawa mong mali, kukunin ka sa bahala. Yun yung hugas kamay. Ganon din naman sa ibang pangkat. Oo. Kunyari ako, bahala ako, tapos pumunta ako sa Sputnik. I-require sa akin ng Sputnik na maghugas kamay ako. Siyempre, kung gusto mo, dapat kasi gusto mo manatili doon sa kanila, di ba? Kung gusto mo manatili doon, dapat maghugas kamay ka. Titira ako ng bahala rin o ibang pangkat. Pwedeng ibang pangkat, pwedeng bahala, di ba? Para magkaroon sila ng tiwala sa iyo. Kailangan ba yung pangkat ko rin na pinanggalingan ko o pwedeng ibang pangkat naman ang isakripisyo? Kanya lang, ang magiging problema mo ganito eh. Kung galing ka sa bahala, nagpa-Sputnik ka. Pag sa Sputnik, tumira ka na ibang pangkat, hindi ka pwedeng bumalik sa bahala. Na kailangan dyan. Yung kinalalagay mo, tumira ka dyan. Hindi ka makakabalik sa bahala. Kailangan yun kung saan ang galing mismo? Oo, dapat doon. Hindi po pwede yung gano'n na... Bigat naman nun, no? Mabigat talaga. Akala mo, akala nila, ganyan-ganyan lang ang pangkat. Mabigat talaga, di ba? Para makabalik. Kaya si Ben Baido, tinan mo, hindi na nakabalik sa bahala yan.